Naranasan mo na bang tiptoe sa paligid ng isang tao para lang hindi mo siya ma-offend? Yung parang hawak niya ang relationship niyo kasi kahit anong gawin mo, parang may mali. At ikaw, tahimik na lang, tis. Pero sagutin mo to. Kung kaya mong matutong hawakan ang sitwasyon, hindi sa pananakot kundi sa pag-unawa, gagawin mo ba? Ngayon, hindi tayo nandito para manloko. Hindi tayo nandito para manira. Nandito tayo para maunawaan ang ego, para ikaw ang may hawak, hindi yung mga taong laging gustong mangibabaw. Kilala mo siya. Yung babaeng laging malamig, laging unreachable. Yung parang walang pake, parang laging tama, parang laging mataas. Pero ang totoo, hindi siya matapang, nagkukubli siya sa ego. At kung di mo siya naiintindihan, ikaw ang nalilito. Ikaw ang naghahabol. Ikaw ang nag-a-adjust hanggang sa mawala ka na sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pananakot, hindi ito tungkol sa alpha games. Ito ay tungkol sa pagbalik ng respeto mo sa sarili. Dahil sa sandaling maintindihan mo ang ego, hindi mo na yan kinakatakutan. Hindi mo na kailangang magpa-impress. Dahil alam mo na ang laro. Narito ang top 10 psychological strategies para basagin ang ego. Hindi para saktan siya, kundi para iligtas mo ang sarili mo sa pagiging laruan ng iba. Number 1, bawiin mo ang validation mo. Ang ego, nabubuhay sa papuri. Kaya kung babawasan mo to, parang tinanggalan mo siya ng oxygen. Imbes na laging magbigay ng papuri, maging tahimik ka, maging misteryoso. Dahil minsan mas malakas ang katahimikan kaysa kahit anong salita. Number 2, i-mirror mo lang siya, huwag kang hahabol. Gayahin mo lang ang effort niya. Kung malamig siya, huwag kang pilit init. Psychological Aikido yan. Hindi mo siya tinutulak. Ginagamit mo ang lakas niya para balikan siya. Number 3, panatilihin ang emosyonal na pagkontrol. Huwag kang paapekto. Pag hindi ka matitinag kahit anong drama niya, dun ka nagiging malakas. Kaya mo bang magpakatatag kahit sinusubukan ka niyang guluhin? Number 4, putulin ang paulit-ulit na pattern. Lahat ng tao may script. Pag binago mo ang inaasahan niyang reaksyon, nabubulabog siya. Sanay siyang pinupuri pero naging tahimik ka. Sanay siyang pinagseselosan pero nanatili kang kalmado. Doon siya nababali. Number 5, maglagay ng matinding hangganan. Ang boundaries hindi pa there. Protection yan. Hindi mo siya tinataboy. Pinoprotektahan mo ang sarili mong respeto. At kapag nakita niya yon, mas nirerespeto ka niya. Ang ego parang bahay na puno ng salamin. Pinapakita lang nito ang gusto mong makita. Hindi ang totoo. Pero kapag hindi ka na nadadala sa reflections, makikita mo na ang buong silid at doon ka na nagiging malaya. Number 6, bigyan mo siya ng espasyo para mag-doubt. Huwag laging available. Huwag laging reply agad. Ang ego, takot sa katahimikan. Kapag bigla kang natahimik, napapaisip siya. Dahil ang tunay na tiwala sa sarili hindi maingay. Tahimik pero matatag. Number 7, gawin mong bihira ang presensya mo. Oras mo ay ginto. Kapag binibigay mo ito ng basta-basta, nawawala ang halaga. Pero kapag pinaghirapan niya makasama ka, doon ka niya pinahahalagahan. Number 8, huwag kang matunaw sa ganda. Huwag kang mapahinto sa itsura. Maging lalaki na maraming nakita, maraming naranasan, pero nanatiling kalmado. Dahil sa oras na ilagay mo siya sa pedestal, ikaw ang nagiging alipin. Number 9, magsalita ng totoo hindi para lang magustuhan. Ego ang nagpapalakas sa mga papuri, pero ang totoo mas bihira, mas makapangyarihan. Magsalita ng may paninindigan, kahit masaktan siya sa totoo, igagalang ka pa rin niya. Number 10, masterin mo ang sarili mo, hindi siya. Ito ang huling katotohanan. Hindi mo kailangan sirain ang ego niya. Kailangan mong sirain ang parte mo na laging sumusuko sa kanya. Kapag hindi mo na kailangan ng validation niya, wala na siyang hawak sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Lalaki ka bang naghahabol? O ikaw ang sinusundan? Ikaw ba yung nag-a-adjust? O ikaw ang nagpaparating ng respeto? Kada beses na nagpapadala ka sa ego, nawawala ka. Pero kada beses na pinipili mo ang awareness, lumalaki ang mundo mo. Simulan mo ngayon. Bawiin mo ang validation. Magsalita ng may respeto sa sarili. Tumahimik kung kailangan. Maglakad ng may paninindigan. Dahil ang totoong lakas hindi sumisigaw. Tahimik siyang nakatayo. At kung handa ka nang maglakad sa mundo na may isip na matalas at puso na matatag, mag-subscribe ka na. Dahil hindi pa ito ang katapusan ng lakas mong matutuklasan. Ito pa lang ang simula.